Doon sa mga social media posts mo, nasabi mo doon na umabot ka sa punto na you wanted your life to end. Umabot po. Kasi dumating kasi sa punto na hindi ko na kayang i-take yung judgment Panghuhusga. the greatest judgment of all is from the family. So, marinig ko yun sa mga kapatid ko ng mga moment na yun. Parang ang baba-baba na ng tingin ko sa sarili ko. Kasi dumating din po kasi sa punto na nung habang nag-work po ako, sinabi ko po sa manager namin yung about HIV status ko. Biglang ang nangyari is bumaba hanggang staff. Tapos sinabi nila sa akin habang provisionary naman ako dun sa coffee shop eh. Sinabi sana wala, Lorenza, wala naman lang gagamit ng youth, ng mga kasangkapan. So parang yung moment na yun na parang ang hirap kasi yung tipong gusto mong mamuhay ng normal pero the people na nagsusurround sa'yo doesn't want you to feel normal. Ano yung pinakamasakit na narinig mo? Yung narinig ko sa kapatid ko na paggamit, actually medyo harsh yung word pero pasubo, parang kasi ginagawa niya po akong parang money boy or in a way na parang prostitute po during that time na parang sobrang dumi-dumi ko po talaga. Yun talaga yung pinakamasakit po kasi galing na po sa kapatid eh. Sinabing madumi ka. Siguro kung galing sa ibang tao, baliwala lang eh. Pero kung galing po sa kadugo mo, Na mas sinabing mahirap. madumi ka. Madumi ako. Parang ang hirap pong tanggapin. Kaya po, to be honest po, hanggang ngayon, hindi pa rin po maayos yung relasyon namin nung kapatid kong yun. Pero somehow po, yung sa family naman po, naunawaan na nila kung ano yung sitwasyon ko at nagkaroon na sila ng proper education about HIV. May nagsabi ba sa'yo na, kasi kasalanan mo yan eh. Siguro po yung social media, pag nagla-live po ako, kasalanan ngayon kasi kumbaga parang gusto ko pong sabihin, ang dami po namin na hindi naman namin talaga kasalanan. First is that yung iba po sa amin is nagmahal lang. First time, one time, big time. Which is, kailangan namin tong labanan kasi kung susuko na kami sa unang umpisa, siguro wala na kami ngayon. Kumbaga, hininto na namin yung pagtitake namin ng medication. Hinayaan na lang namin yung sarili namin mawala. May mga iba rin po sa amin na, yun nga po, na biktima po ng harassment. Ako po kasi as an advocate, pinaglalaban ko din po talaga yung mga brothers and sisters ko who is living with HIV. Every time po na may naririnig po ako na sumuko na sila sa buhay, doon po nagme-melt yung puso ko na parang hindi naman nila kailangan mamatay just to feel na parang wala na silang silbi sa mundo. At saka hindi natin dapat dinedefine yung buhay ng isang tao dahil sa isang kasalanan. Kasi lahat tayo nagkakasala, lahat tayo dumadaan sa mga pagsubok, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin yun na yung katapusan at kabuuan ng pagkatao mo. Our failure should not define us, 'di ba? It should make us stronger.